Magandang araw! Magkakaroon tayo ngayon ng pagsasanay tungkol sa kaantasan ng pang-uri. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Para sa unang bahagi, sabihin kung ang pangungusap ay ginamitan ng lantay, pahambing, o pasukdol na paglalarawan. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Diretso ang pila ng mga mananayaw ng balse. Lantay. Inilalarawan lang dito ang pila ng mga mananayaw. Hindi ito inihahambing sa ibang pila. Bilang 2. Mas malambot ang katawan ni Daisy kaysa kay Pepe. Pahambing. Ikinukumpara dito ang lambot ng katawan ni Daisy at Pepe. Higit na malambot ang kay Daisy. Bilang 3. Di gaanong mainit ang damit ng mga babae na tulad ng sa mga lalaki. Pahambing. Ipinaghahambing dito ang init ng damit ng babae at lalaki. Nakahihigit sa init ang damit ng mga lalaki. Hindi masyadong mainit ang sa babae kung ikukumpara sa suot ng mga lalaki. Bilang 4. Pinakamahusay ang mga palamuti sa sayaw na Bulaklak sa Nayon sa lahat ng mga palabas na gumamit ng props kanina. Pasukdol. Naghahambing dito ng higit sa 2 palamuti. Nangingibabaw ang mga dekorasyon sa sayaw na Bulaklak sa Nayon sa 2 o higit pang pangkat na nagsisayaw roon na gumamit din ng mga palamuti. Bilang 5. Maayos ang daloy ng palatuntunan noong Sabado. Lantay. Inilalarawan lang dito ang nangyaring programa noong Sabado. Ito ay maayos. Hindi ito inihahambing sa ibang programa. Bilang 6. Tirik na tirik ang araw noong school fair. Pasukdol. Kung ang nakalagay ay tirik ang araw noong school fair, ito ay lantay. Pero dahil inulit ang salitang naglalarawan, tirik na tirik, ito ay pasukdol. Ibig sabihin ay talagang mainit ang sikat ng araw. Grabe ang init nito noong school fair. Bilang 7. Nagtiis sa mahabang pila ang mga batang nais sumakay sa Anchors Away. Lantay. Inilalarawan lang dito ang pila. Ito ay mahaba. Hindi ito inilalarawan sa iba. Bilang 8. Higit na malakas ang pagsigaw ni Pepe habang nakasakay sa Anchors Away kaysa kay Daisy. Pahambing. Ipinagkumpara dito ang lakas ng pagsigaw nina Pepe at Daisy. Panalo sa lakas ang pagsigaw ni Pepe kung ihahambing sa lakas ng sigaw ni Daisy. Bilang 9. Libre ang mga produkto ng John
and Jack sa school fair. Lantay. Inilalarawan lang dito ang mga produkto ng John and Jack. Wala itong bayad. Hindi ito inihahambing sa ibang produkto. Bilang 10. Mapulang-mapula ang mukha ni Daisy dahil sa pagkakabilad sa initan. Pasukdol. Ang mukha ni Daisy ay hindi basta mapula lang. Ito ay mapulang-mapula. Kapag inulit ang salitang naglalarawan, ito ay nagiging pasukdol na. Ibig sabihin ay hindi lang basta mapula, kundi grabe talaga sa pula ang mukha niya. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi. Sabihin kung tama o mali ang nakalagay sa pangungusap. Bilang 1. Ang pangungusap na ito ay ginamitan ng lantay na paglalarawan. May ilang mag-aaral ang nagkwentuhan sa damuhan. Tama. Inilalarawan lang dito ang bilang ng mga estudyante na nag-uusap doon. Walang ipinaghahambing na dami ng mga mag-aaral sa damuhan at dami nito sa iba pang lugar. Bilang 2. Sa 4 na pangungusap na ito, ang ika-4 na pangungusap ang may naiibang kaantasan ng pang-uri. 1. Mahimbing ang tulog ng mga mag-aaral na pumunta sa school fair. 2. Ubod ng tiyaga ng kabataang nais makasakay sa Anchors Away. 3. Uhaw na uhaw ang mga mag-aaral na nagsayaw kanina. 4. Maubos-ubos ang mga paninda noong school fair. Mali. Ang unang pangungusap ang may naiibang kaantasan ng pang-uri. Ito lang ang may lantay na kaantasan. Ang ikalawa ay pasukdol dahil ito ay gumamit ng ubod ng na nangangahulugang hindi lang basta matyaga, kundi grabe sa tiyaga. Ang ikatlong pangungusap ay ginamitan ng pasukdol na kaantasan din. Dahil hindi lang basta uhaw ang mga estudyante, kundi inulit ang salitang naglalarawan sa kanila. Uhaw, na ang ibig sabihin ay matindi ang nararamdaman nilang kagustuhang makainom. Ang ika-4 na pangungusap ay may pasukdol na kaantasan din. Inulit din ang salitang naglalarawan dito. Bilang 3. Ang pang-uring maikling-maikli ang dapat ilagay sa patlang upang maging wasto ang diwa ng pangungusap na ito. Patlang ang pila sa Caterpillar kaysa sa Anchors Away. Mali. Ang maikling-maikli ay pang-uring ginagamit natin sa pasukdol na kaantasan. Sa pangungusap na ito, naghahambing tayo ng pila sa Caterpillar at pila sa Anchors Away. Ang akmang gamiting pang-uri ay mas maikli, higit na maikli, o kaya ay di hamak na maikli ang pila sa Caterpillar kaysa sa Anchors Away. Kung lamang ang Anchors Away sa haba ng pila. Kung ang nakahihigit naman sa haba ay ang pila sa Caterpillar,
kaysa sa anchors away, mas akmang gamitin dito ang di gaanong maikli o di gasinong maikli ang pila sa caterpillar kaysa sa anchors away. Bilang 4. Sa 4 na pagpipilian, ang ikalawa ang paglalarawang magpapawasto sa diwa ng pangungusap na patlang ang pakiramdam ng mga batang nakaitim na damit kaysa sa mga nakaputing kasuotan. A. Mainit. B. Higit na mainit. C. Mainit na mainit. D. Napakainit. Tama. Higit na mainit ang pakiramdam ng mga batang nakaitim na damit kaysa sa mga nakaputing kasuotan. Ito ang pang-uring ginagamit kapag dalawa ang ipinagkukumpara. Ang unang pinagpipilian ay para sa lantay na kaantasan lang. Ang huling dalawa naman ay para sa pasukdol, dahil nagpapahayag ito ng grabing init. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!